Halos buong mundo po ang mensahe patungkol sa Kapaskuhan. Pero tinignan ko po ang 13 feast na ito ay pinagdiriwang po ng Israel. Wala po ron yung kapanganakan ni Jesus sa buwan po ng December 25. Dahilan po na nag-isip ako ng malalim na bakit maraming reliyon na hindi nagse-celebrate ng December 25 ay kapanganakan ni Jesus. At ang bawat reliyon o secta denomination ay meron po silang mga basihan kung bakit. Pero bakit po nating sineselebrate ito? It is because masaya tayo dahil mayroong ibinigay na tagapagligtas ang Diyos. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun nga lang masyadong na-twist ang ating kaisipan kung ano pong ibig sabihin ng Kapaskuhan. Actually, yung pesta o feast o Paskwa na dinadaos ng Israelite, it's not about the birth of the Lord Jesus Christ on December 25, kung di po yung tinatawag nilang Feast of the Passover Lamb. Doon po kasi may katiyakan sila na ang mga Israelite mula po doon sa pagkaalipin ay dinala o pinangunahan sila ng Diyos tungo sa isang buhay na maganda. At yun po ang kanilang sineselebrate, kung tawagin po yan, Feast of the Passover. Tayo, sineselebrate po natin yung kapanganakan, although hindi po tayo tiyak kung December 25. Kasi even Bible scholars prove that it was not on the 25th of December that Jesus was born. Tinignan po nila yung mga signs of the times. Tinignan po nila yung mga kalendaryo po nila at ang sabi ay hindi po December 25. Pero ganun pa man, pwede naman nating i-celebrate ito dahil ika nga sabi ng kanta, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Amen. Today I would be speaking, it's not about more on Christmas, but the prayer of the Lord Jesus Christ sa lahat ng mga tao. Okay, and lalo na po sa kanya pong mga disciples. John 17, verses 17 to 21. Ito po yung panalangin ni Jesus bago po siya humarap sa kamatayan. Ang sabi niya, make them holy by your truth. Jesus was praying to His Father. Ang sabi niya, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. And I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. Tayo na po yan. At ang verse 21, I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Pagpalain ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Binigyan po natin ito ng pamagat na one with Jesus. Dapat yung pangitain, yung pananaw, yung naisin ni Kristo, ang siyang maging laman po ng isip at puso ng bawat mananampalataya. Because Jesus was praying na yung kanyang pangarap o kanyang pananaw doon sa mga disciples, na nawa ito rin yung ating daladalahin din sa buhay. Una, binigyan ko ito ng having one pattern in teaching. Sa verse 17, thy word is truth. Bakit nagkaiba-iba ang pananaw ng maraming tao patungkol po sa tinatawag na Kapaskuhan? It is because the Word of God was not telling that December 25 was the birth of the Lord Jesus Christ. Pero ang pinopromote po ng lahat po ng nagtuturo ng salita ng Diyos ay ang dapat lahat ng Kristiyano ay maging matatag sa buhay. Kasi malapit na po ang pagdating ng Panginoon. God's Word is our foundation. Kaya ang sabi niya, because your Word is truth. Kapag ang salita mo ay nakabase sa salita ng Diyos, ang sinasabi mo, katotohanan. At ang katotohanan po, kahit po ito ay maliin ng marami, hindi po mangyayari dahil ang totoo ay totoo. Ang mali ay mali. So God's Word is our foundation.
His Word is our doctrine. His Word is our fundamental truths. Kaya nga may doktrina lahat po ng mga reliyon kasi nga they believe on the Word of God. Yung iba, ito po yung doktrina po nila. It is because it is written in the Word of God. Every foundation that was not founded through the Word of God, babagsak po ito. Babagsak ito. Nakakalungkot lang minsan. Ang iba ginawang passes ang Pasko para hindi magsimba kasi magluluto raw sila para sa Noche Buena. Ang iba ginawang passes ang Pasko kaya ang kanilang pinangreregalo ay ang kanilang katawan sa kanilang boyfriend. Ang iba ginawang passes ang Pasko kaya maglalasing, Pasko daw naman, birthday ni Jesus. You see, Satan has twisted the minds of these people. Total naunawaan daw naman sila ng Diyos. At total minsan lang daw naman ang Pasko. At minsan ang Pasko naman ay buwan ng pagreregalo. Kaya lahat iniregalo na, pati kaluluwa. At yun ba ang sinasabi ng Kapaskuhan? It is not even written in the Word of God na ang Kapaskuhan ay passes para gawin mo kung anong mali. Ako po ay nagtuturo sa mga pulis. Sabi ng pulis, yung Kapaskuhan po, Pastor, at saka bagong taon, at saka yung February 14, yan po yung hindi po kami po pwedeng mawala sa opisina at sa pagroronda. Sabi ko, bakit? Kasi yung mga araw pong yan po ang maraming araw ng maraming nadidisgrasya. Pagdating ng 31, New Year, ang dami pong napuputukan ng mga daliri sa paa at sa kamay. Yung iba nakakaapak ng mga ventilador na susugatan. Kaya ang sabi ko, yung 25, dyan po marami rin pumuputok. Kaya marami pong nagbubuntis. Kasi pinanreregalo yung katawan. Naglalasingan, pagkatapos, ayun na, nangyayari. Ginawang passes ang Kapaskuhan para gawin yung mga bagay na hindi pinag-uutos ng Diyos. Therefore, the church should be firm to teach the Word of God in season or out of season. Kaya nga having one pattern in teaching so that the Word of God may penetrate into the hearts of the people, not only into their minds. Then second to verse 18, having one pattern in vision, the Word of God must be preached and spread out to all nations before the end will come. Itong 2023 ay marami po akong lugar na napuntahan. Hindi lang po sa Pilipinas, maging po sa ibang bansa. At yung ibang mga nakausap ko, sila po ay, they come from big denominations. At habang nag-uusap po kami, sabi ng isa, alam niyo po, Pastor, ang vision po namin, itong 2024, makapagtayo ng 10,000 church. Sa Pilipinas lang, 10,000 church. Mag-plant sila 10,000 church. At yung isa naman, sabi nila sila ay 5,000 sa taong 2024. At pagdating sa akin, tinanong lang nila, kayo ba, ilang church ang gusto po ninyong itayo? Sabi ko, maliit lang sa amin, 200. Pero pagdatapos yan, as soon as possible, magdadagdag na naman. Dito po nagkaisa ang lahat po ng mga Christian o evangelical churches about the planting of church to all the world. Why? Kasi malapit na po ang pagdating ng Panginoon. But you see, as the church, as the people of God, going into places, preaching and planting churches, Satan was so active, guluhin ang simbahan. That's the reason why Satan was doing that for the church to be paralyzed, para hindi po natin isiwalat ang salita ng Diyos, ginugulo. Kaya mapapansin niyo, may mga cell member kayo, biglang nawala. May mga cell leaders kayo, biglang nawala. Para hindi kayo makapagpatuloy sa pagpa-plant o pag-preach ng Word of God. Because you are concentrating on what had happened dito sa grupo namin. But the church must go on. Nung binasa ko ang Matthew 28:16, dito ko napansin, marami ring umayaw kay Jesus. But Jesus kept on the vision. Kasi pagdating sa verse 18, ang sabi niya, all authority in heaven and in earth has been given to me. So go therefore and make disciples of all nations. But in verse 16, when they saw Him, si Jesus, they worship Him, but some doubted.
Marami ring hindi naniwala kay Jesus. But then si Jesus hindi po na-distract. He continued on the vision. At ano ang kanyang vision? Ang sabi niya sa verse 19, therefore go and make disciples. You see, these disciples of Jesus were trying na sirain ang loob ni Jesus para hindi mapangyari ang go therefore and make disciples. But Jesus concentrated doon po sa vision. It might even be your family na sabihin, huwag ka nang magpatuloy sa buhay pananampalataya. That is just a waste of time. Wala ka namang napapala dyan. Mas maganda mag-overtime ka na lang, may pera ka pa. But si Jesus, ang sabi niya, go therefore, all authority has been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations. In spite of those disciples leaving Jesus because they doubted Jesus, but Jesus ay hindi po natinag because of that vision. So having one pattern in vision, the Word of God must be preached. Hindi natin alam kung ilang Pasko pa. Tinignan ko ang Israel. Ang Israel, tahimik po sila sa panahon ng Kapaskuhan. Tinignan ko po, galing lang po ako nung nakaraang araw sa Sharjah, sa Dubai, at saka sa Abu Dhabi. 3 Emirates po ito. Nakita ko, mga Pinoy nagsa-celebrate ng Kapaskuhan. Pero sa kalsada, wala pong ganun. Hindi ka makabati. Doon sa mga Indiano, doon sa mga nandun ng Merry Christmas. Pero mga Pinoy, nag-uumpuk-umpukan po sila. They're giving gifts to one another. Nakakalungkot lang kasi hindi lahat po ng mga kapatiran doon po na sa pinuntahan ko may trabaho. Ang iba malungkot ang Pasko kasi wala po silang hanap buhay. Akala ko kapag ang tao nag-abroad, magpapadala ng pera, mayaman. Hindi pala ganon. Nung nandun po ako, may isang babae nakiusap sa pastor. Pastor, wala po akong mapuntahan ngayon, pinalayas ako ng amo ko. Ang sabing ganon ng pastor, anong dahilan? Kasi nagpaalam lang naman ako na attend ako ng encounter, pinamili ako. Trabaho ko o yung encounter. Pero ang sabi niya, Pastor, I love Jesus. Anong ginawa mo? Sabi ko sa amo ko, mag-e-encounter po ako. At ang sabi ng amo, then you have to pack your things and don't come back. Pagkatapos ng encounter po, dala-dala ang gamit at ang sabi niya, Pastor, tapos na po encounter, pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. At hindi ko rin po alam kung saan ako mag-a-apply. Sabi ng pastor, alika, sumama ka sa amin. Doon tayo sa bahay. Sumunod na araw, sabi ng pastor, may mga kapatiran po tayo, mga walang work ngayon. Mga kapatid, baka po pwede naman. Ang iba, gawin nyo silang tagapag-alaga ng inyong mga anak para may sahod naman sila at makapagpadala. Lapit sa akin yung iba, sabing ganon, Pastor, nandito kami mag-asawa, nagtatrabaho, pero ang kita po namin, hindi po naman ganun kalaki. But because we love God and we want to serve people, tatanggapin po namin yung isang kapatiran, mag-alaga ng aming anak, na kahit hindi naman na kailangan, but we have to because of the vision that we have to love people and we have to serve people. Nakakatuwa, before umalis ako, nag-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, salamat. May trabaho na po ulit ako. Nakapag-apply po ako, tinanggap po muli ako. At salamat. Because we come together as one. Satan was trying to make things inside the church para panghinaan ang loob ng lahat ng mga mananampalataya para hindi ma-preach ang salita ng Diyos. Kasi kapag tayo ay tumigil sa pagpipreach ng salita ng Diyos sa mga tao, ang panahon at pagdating ng Panginoon ay maaantala. Kaya ang sabi ng Panginoon, the word of God shall be preached to all nations and then the end will come. Mga kapatid, hindi na po paganda ng paganda ang mundo. Pawasak ng pawasak na po ang mundo. Ilang year na po, ilang patayan na po ang mga nangyayari. At kahit sa panahon ng Kapaskuhan, ilan yung pinapatay dahil na-hold up at ilan din yung pumapatay dahil nang-hold up sa Kapaskuhan. But the church having one vision, magpatuloy tayo sa pangitaing ito. And the third one, having one pattern in giving. In verse 19, ang sabi ni Jesus, I have sacrificed, sabi na, and I give myself as a holy sacrifice.
The word I give for them so they can be made holy by your truth. Your giving of self to God will make us holy. By giving yourself to God, you will be sanctified into the Word of God. Kasi pinapakita rito, the death of the Lord Jesus Christ made us holy. Kasi nga, I gave myself as a sacrifice. Kasi nga, I gave myself as a sacrifice. Yung giving din natin, sacrifice. We give not because we wanted to have. We give because it is the command of God. We give para hindi po, kasi isip na iba, magbibigay ako para yumaman ako kasi ang balik niyan, siksik, liglig, mag-uumapaw pa. It's not. Kasi ang balik niyan sa iyo ay sa buong aspeto ng buhay. Kapag naging tapat ka sa larangan ng pagbibigay, physically, spiritually, emotionally, lahat ng area ng buhay, tapat ka sa pagbibigay sa Panginoon, ibe-bless ka ng Lord. When you give more time in prayer, God will bless you. Pang-apat, having one pattern in prayer. Always do it in the name of the Lord Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus? Wala kayo. Kasi hindi pa kayo humingi. Ang sabi ni Jesus, humingi kayo sa Ama sa pamamagitan ko. Ask to the Father sa pamamagitan ko. Through me. Kaya nga ang prayer, di ba natin laging sa bandang huli, in Jesus' name. We address it in Jesus' name. Kasi yun po ang paraan. Hindi yung, Ama, kailangan ko nito, kung trip mo, okay. Kung ayaw mo naman, okay. It's not that. Hindi po ganun ang prayer. When we pray, we should be sincere in prayer. At maging sa lahat ng uri ng labanan, pinaka-finale prayer. Tinignan ko yung Ephesians chapter 6, starting verse 10, hanggang sa verse 17. Ang sabi niya, isuot ninyo ang lahat ng kasuotang pandigma. Sabi niya, isuot nyo the helmet of salvation, the breastplate of faith, the word of truth, the belt of righteousness, the shield of faith. Sabi niya, isuot nyo lahat yan, pero pagdating sa 18, panalangin pa rin. Gawin nyo ito sa pananalangin. Kaya nakita ko ang kahalagahan ng panalangin. Kung ang Kristiyano ay pare-pareho ang ating panalangin. Tanong sa akin nung isa, Pastor, sa Pilipinas ba, ang prayer ba ninyo ay pinagpipray din po ba ninyo ang ating mga namumuno doon? Sabi ko, of course. Every time we gather, especially on Sundays, we pray for those who are in the government. We pray for them, the three branches of government. The executive, the judiciary, and then the legislative. We pray for them. Sabi ko, bakit? Kasi yun din po ang panalangin namin. Sabi niya, pwede po bang ipanalangin ang hari dito sa Emirates? Sabi ko, yes. Pray that one day soon, lahat ng mga tao rito, they will turn back to God. Parang imposible, pero God loves them so much. Kaya hindi dapat tayo manghinawa sa pananalangin. And then lastly, ang sabi niya, having one pattern in unity. So we have to emphasize strong unity, not only in the church, but even sa ating family. Kasi yung ating pong haharapin na taon, kung ang nagdaan, yung ating theme ay together we stand, together we fight. Ngayon, together we stand, together we build. We have to build a strong family. Kasi kapag ang pamilya, ito ay buo, mahirap para kay Satanas na wasakin ang pamilyang nagkakaisa. May ikinasal po ako sa Abu Dhabi. Of course, hindi po kasal ng katulad sa Pilipinas dahil ang license ko po sa pagkasal ay para lang sa Pilipinas. But then, meron pong consul doon na nagkasal sa kanila at pagkatapos ng umaga, ng gabi ay Christian wedding. So, gumawa rin kami ng pirmahan kasi may mga ninong at ninang doon po ay wala. Basta nandun ang mag-asawa, kinasal sila, walang witness. Only yung consul. Pero nung gabi, bongga yung kasalan. Gumastos ng malaki yung ikakasal. And before na sila ikasal, when I went there, sabi ko magkaroon muna tayo ng counseling. Paano kayo nagkita? Ano ang dati yung buhay? At paano nyo isusulong ang yung pamilyang bubuin? Maghapon kami, hindi pa kami tapos. Kasi sa lahat ng kanilang nakaraan. Marami kasi doon. May asawa dito. Pagdating doon, nag-asawa ulit.
May anak na iniwan dito. May asawang iniwan dito. Yung asawang iniwan dito sa Pilipinas, nag-asawa dahil walang maipadala yung nandun dahil mayroon na ring asawa. Ang gulo ng pamilya. At kung pakikinggan mo yung kanilang rason, everything is valid. Pastor, kasi yung aking sahod hindi kinakaya na umupa ng isang flat. Yung flat po na yun ay parang isang hotel. Hindi kaya. So kailangan kong kumuha ng kasama para maghati kami at may maipadala po ako doon sa Pinas. Pero along the way, nahulog kami sa isa't isa, natukso kami. Pero gusto naming, Pastor, itama ang aming buhay. Ano po ang aming gagawin? So ang daming mga sitwasyon, everything is valid. Everything is accepted. Pero the word of God must prevail. Nalungkot ako doon sa isang sanggol. Yung isang sanggol po ay, yung nanay po niya ay song leader po doon sa isang simbahan. Pure ang kanyang puso, pero niloko siya ng lalaki. At nung nag-encounter ang babae kasama yung anak, nag-encounter din. May ID po kami, may binigay. After po ng encounter, tinanggal ko po yung ID ko, binalot ko, at binigay ko po sa sanggol. Harap ng pastor, sabi ko doon sa sanggol, paglaki mo anak, hanapin mo ako. Gusto kong masubaybayan ang buhay pananampalataya mo. Dahil sa pagiging sanggol mo, dala-dala ka ng nanay mo para mag-encounter. Nak, paglaki mo, hanapin mo ako. Maiiyak ka sa kwento ng mga kapatid na nandoon. Akala ko ang sarap ng buhay ng mga nag-abroad. Dahil pag uwi, may dalang chocolates. Dahil pag uwi, may mga dala-dala na hindi nyo alam na ito ay humingi lang doon sa kapwa nandun para lang may maiuwi sa kanyang pamilya. Pero kung luha ang pag-uusapan, marami po doon. Sabi ng isang pastor, sabi ko, pwede ba natignan natin yung embassy? Pasyalan natin. Kasi dinala po nila ako sa magagandang lugar. At ang request ko, pwede ba doon sa embassy? Sabi ng pastor, never na pinangarap ko, pastor, na ang sinumang bisita namin manggagaling sa Pinas na ipasyal namin sa embassy. Sabi ko, bakit? Para hindi po kayo maapektuhan habang kayo nandito. Dahil marami pong Pilipino ang nakakulong po doon. Dahilan para yung mga anak po, yung mga asawa at anak po nila sa Pilipinas magloko. Dahil walang magawa yung asawa dahil nakakulong nandito. Kaya yun ang ayoko na ipakita po sa inyo. Dalhin kayo namin dito sa magagandang lugar, masasarap na pagkain, pero wag sa embassy. Kasi makikita nyo ang hirap ng Pinoy. And we have to pray for those people. Battling life. Maraming dapat ipanalangin. Maraming dapat ipanalangin. One pattern in prayer. And lastly, yung one pattern in unity. We have to emphasize. We have to establish a strong unity in the family. Kung nagloko ang isa, huwag kayong magdamdam. Bakahin nyo sa pananalangin. Kasi ang pananalangin ay isang weapon ng Kristiyano. Natulog ako doon sa isang bahay. Doon po nila ako, may mga ano po kasi doon eh. O itong 4 na araw si pastor dito. Sunod na 4 na araw si pastor dito. 4 po kami ron, dinistribute po nila kami sa iba-ibang bahay. Tulog po ako doon sa isang bahay. Kinausap ko ang mag-asawa. Table ministry. Sabi ng lalaki, Pastor, 7 years ako sa Saudi. Iniwan ko ang pamilya ko sa probinsya. Nagluko ako sa Saudi. Ang dami kong mga naging karelasyon. May anak ako sa kanila. Nagpatato ako, Pastor, kasi nga dumating yung panahon. Ang Saudi, ang lapit lang sa Bahrain. Kapag gusto ko na magwala sa buhay ko, pupunta lang ako sa Bahrain. Lahat ng uri ng bisyo, ine-enjoy ko. Pero dumating yung panahon, napagod ako. For 7 years na laging ganon. Nagpatato ako, Pastor. Kita ko naman yung tato. Yung halos kalahati ng kanyang katawan, puro tato. Sabi ko, masakit ba magpatotoo? Opo, Pastor. Masakit magpatato. Pero ginusto ko ito
Kasi gusto kong maramdaman ng sakit. Kasi yung sakit na naramdaman ko, sa kalooban pala yun. Yung pagtusok-tusok lang ng karayom, in-enjoy ko na. At sinasabi ko, sige, ibaon mo pa. Kasi nga, hindi ko alam, meron na palang pagkilos ang Diyos sa buhay ko. Iniwan ko yung anak ko. Maliit pa, hindi pa nag-aaral. Ang asawa ko nakitira sa magulang ko na hindi ako nagpapadala, walang komunikasyon. Pero isang araw, nag-isip yung aking asawa na pumunta dito sa Emirates. Pero hiwalay pa rin ako. Pero may komunikasyon ako sa anak ko. Nung nagkakaisip ng anak ko, nakikipag-communicate na sa akin ng anak ko. Ang sabi niya, Daddy, tuwing hinahanap ang magulang, walang sumasama sa akin. Kasi wala naman akong daddy. Si mami nagtatrabaho. Wala raw kaming kakainin kung siya ay absent sa trabaho. Dumating pastor, sabing gano'n na nagkalito-lito na ako. In short, bumalik ako sa asawa ko. Ngayon, na-enjoy ko na. Dahil yung asawa ko nakakilala sa Lord. At pagkatapos yung asawa ko, ibinahagi sa akin ang salita ng Diyos. Ngayon, nakakatuwa kasi primary 12 na kami ng aming pastor. Primary 12 na kami ng aming pastor. Kasi ang panalangin, susi ito sa mga sitwasyong mahirap sa buhay. Pag dumadaan kayo doon sa mga sitwasyong mahirap, prayer is the answer. At masyadong tingin ko yung mga mukha ninyo parang nag-i-imagine kayo. Sa Bible School, merong isang estudyante ron, pastor, 100 items yung exam. Tapos, nag-take ng exam na hindi siya nakapag-review. Tapos tinanong niya ang professor, sabi niya, Prof, lumabas na ba yung resulta ng exam? Ilan po, Prof, ang nakuha ko? Sabi ng kanyang professor, Pastor, 100 items. Ang check mo, isa lang. Sabi niya, buti na lang nakapag-pray ako. Dahil pala kung hindi, bagsak siya. Kita niyo ang kapangyarihan ng panalangin? Kasi masyado kayong tahimik, masyado kayong forma. Merry Christmas po! Lahat ng sinare ko sa inyo na 5. Teaching, vision, giving, prayer, and unity. Gawin nyo sa taong ito o simulan nyo ngayon, panalangin ang family nyo na ma-unite kayo. Having one vision, having one purpose, having one goal, having one God, having one Jesus. Kapag yan ay napangyari sa family, ang sarap pagdating nyo sa susunod na mga Sunday, pamipamilya na ang inyong bitbit dito. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Pananampalataya po natin ay hindi dapat nasisiklot-siklot ng hangin. Na kapag nasa mood ka, I have faith in God. Na kapag ang sitwasyon ay parang hindi kampi sa iyo, para bang nagda-doubt ka sa Lord. Be immovable. Huwag tayong matitinag. Maging matatag tayo sa takbo ng panahon. Whether things ay hindi mo kakampi, parang ganun, o hindi kumakampi sa iyo. Kahit ang chismis ng marami, ganito ang asawa mo, ganito ang anak mo, ganito kapitbahay mo, stand on the Word of God. Because that is the truth. And this was the prayer of the Lord Jesus Christ. Lord, let your word, let the truth be upon them and make them holy. And Father, make them one as we are one. And I am not only praying for these disciples, but even for those who believe. Tatapusin po natin ang taong ito na ang pananampalataya matatag pa rin. At haharapin po natin ang 2024 na ang pananampalataya ay nagpapatuloy pa rin.
anuman ang marinig natin, mga banta ng bansa, pag nagbasa kayo sa YouTube, pinaghahanda na po tayo dahil galit na raw ang China. Pero God is a God of peace and a God of love. The only thing that we can do is pray. Anong pwede natin gawin? Manalangin. And you are the answer for the change. Ikaw din ang tugon sa panalangin mo para sa pagbabago. If you pray unto God that God will change this nation, you must be first changed. Ikaw muna ang unang mabago. Kasi pag nagbago ka, magbabago ang mundo. Dahil ang pananaw mo sa mundo, maiiba. Kung dati galit ka rito, dahil nagbago ang pananaw mo, magiging iba na ang tingin mo dyan. You will be happy. It is because of the result of your prayer that when you walk through the path of that prayer, you will not only be changed, but through you, there will also be a lot of people will be changed. Dahil if magbago na mi, magbabago na yun. Parang naman, if magbago na mi, magbabago na yun. Kapag nakita sa iyo ang pagbabago, ang tao magbabago. Amen. Kahit sabihin mo sa tao na magbago ka, kung hindi ka nagbabago, wala pa rin. Kasi kayo ang salamin ng mundong ito. I-model natin kung ano ang tamang katuruan, kung ano ang tamang pananaw, kung ano ang tamang pagbibigay, kung ano ang tamang panalangin, at kung ano ang tamang pagkakaisa. At hindi dapat tayong matinag sa takbo ng mundo. We have a great and a big God. Amen.